Vargas. Balitang balita sa Double B. Ay mga kapuso, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po yung lingkod, Manny Vargas, para po sa Balitang Balita sa Double B ngayong araw na ito ng Martes, ika-28 na po sa buwan ng Abril, taong 2026. Ay mga kapuso ha, ingat-ingat lamang po tayo lalo na sa mga motorista dahil baka may mga lugar pong madulas ngayon. Nagkaroon po kasi ng bahagyang pag-ambon hanggang sa tawag nila ulambon at ang mas matindi ay yung mahinang pagulan. Ayan ha. Minsan po kasi ang tawag ulambon kapag alanganing ulan. Hindi po kasi kalakasan. Parang ambon lang pero talagang mababasa ka. Yan po yung naranasan sa ilang bahagi po ng Metro Manila. Kabila na nga dito sa Quezon City paglabas ko kanina basang-basa po yung lansangan. Pero sa ibang lugar ay tuyong-tuyo po. Pero magandang bagay po talaga yan. Yung pong nagkaroon ng pag-ambon hanggang sa mahinang pagulan. Dahil sa kahit papano po, yung pong dumi sa ating papawirin, yung pong haze na dulot po nitong polusyon kasama na yung nasusunog na sanitary landfill dyan sa Navotas, mabawasan po yung mga tinatawag na particulate matter. Napakadelikado po niyan sa ating kalusugan. O teka mga kapuso, tayo po ay humataw muna sa mga headlines po dito sa Balitang Balita sa Double B. Ay tara na! Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. At nanguna po sa ating mga balitaan, dito po sa Balitang Balita sa Double B, malaki ang bawas presyo sa diesel at kerosene muling ipatutupad ng mga kumpanya ng langis ngayong huling Martes ng Abril, pero ang presyo ng gasolina bahagyang tataas. Balitang balita sa Double B. Ilang bagong petisyon para sa aumento sa sahod sa Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon inihain ng iba't ibang grupo dahil sa nararanasang epekto ng krisis sa langis. Balitang balita sa Double B. Ito magandang balita, mahigit 100,000 trabaho alok po ng iba't ibang employers sa Mayo 1 bilang pagunita sa Labor Day o araw ng paggawa. LRT2 may handog namang libreng sakay para sa lahat ng manggagawa sa piling oras sa Biyernes. Balitang balita sa Double B. Dating Congressman Zaldico hindi nakakulong at wala na rin sa kustudiya ng Czech Republic ayon sa Department of Justice. Balitang balita sa Double B. Sandigan Bayan naglabas na ng precautionary hold departure order laban kay dating Senate President Jesus Escudero at isang negosyante dahil sa manamalyang flood control projects. Balitang balita sa Double B. Dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque, kanyang asawa at kanilang abogado inireklamo ng Bureau of Internal Revenue dahil sa hindi umano pagbabayad ng buwis. Balitang balita sa Double B. Panibagong misyon ng ating ito coalition sa West Philippine Sea kung saan tampok ang pagsakay sa jet ski kasado na sa Huwebes. Balitang balita sa Double B. At sa ibayong dagat mga kapuso, hindi bababa sa 4 na individual patay habang mahigit 30 iba pa ang sugatan sa salpukan ng tren sa Indonesia. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Samantala mga kapuso, bago po sa ating mga headline, kanina po nagkaroon ng malagim na aksidente diyan po sa bahagi ng EDSA. Alamin po natin ngayon ang pinakahuling sitwasyon diyan po sa naganap na aksidente na yan sa EDSA Ortigas Interchange at alamin na rin natin nakaka-apekto po ba yan sa daloy ng mga sasakyan. Naroon si Mark Bakalalad Marcado. Magandang umaga. Manny, nandito tayo ngayon sa EDSA Ortigas Interchange kung saan hindi pa rin naaalis dito yung katawan ng babaeng rider na nasawi matapos itong masagasaan at magulungan ng dalawang truck. Manny, dalawang beses ito noon na aksidente. Una ay pasado alas 12 ng hating gabi kung saan isang 10-wheeler truck na may kargang buhangin. Nakapanin pa natin yung driver kanina. Kanyang binabanggit na hindi niya napansin yung motor rider nang ito ay kanyang masagasaan at pumailalim yung babae. Yung pangalawa naman ay isang truck din na 10-wheeler. At ito rin ay may kargang buhangin papunta naman ng Teresa Rizal. Nakakordon na yung area kanina pasado alauna ng madaling araw nang hindi niya mapansin itong caution o yung yellow line na nakalagay dito at nagdire-diretso pa rin siya hanggang sa, eto na, ay magulungan na itong babae. Hindi na natin ilalarawan pa, Manny, sa mga kapuso natin yung sinapit nitong rider na dalawang beses na nasagasaan at gulungan. Pero sa mga sa ito ay tinakpan na ng mga tauhan o ng mga pulis para hindi na rin makita pa itong ma-expose pa. Nagkalat ngayon yung mga dugo dito
no, sa EDSA Ortigas Interchange. Ang problema, bakit hindi pa ito naalis? Bagaman meron na ditong tauhan ng Road Emergency Group ng MMDA, nagkakaroon ng pagtatalo sa jurisdiction. Ito ba ay sa Quezon City Police District? Ito ba ay sa Eastern Police District ng Mandaluyong o Pasig? Dahil ito yung boundary, itong EDSA Ortigas Interchange. So hanggang ngayon, wala pa rin dito mga tauhan ng SOCO, kaya hindi pa magalaw itong katawan. Ngayon, ito ay sarado sa mga motorista, kaya abiso na lamang din kung kayo po ay papunta po ng Pasig, pwedeng daanan yung service road. Kung kayo po ay galing ng Quezon City, magdire-diretso lamang papunta dito sa EDSA Ortigas at kumaliwa papunta ng Pasig para makapunta po sa inyong destinasyon. So ito ngayon ay hindi nadadaanan muna, pansamantala itong kalsada ating naasahan na hanggang mamaya pa ang abutin nito hanggang hindi na dumarating yung SOCO at hindi pa nagagalaw itong katawan ng biktima. Wala pa namang trapiko, wala pa namang pagbibigat o build-up ng mga sasakyan sa mga oras na to. Tanging mga nandito lamang yung mga sasakyan ng police at ambulansya na rumusponde, pero maliban dyan wala pang traffic. Pero kung aabutin daw ito ng rush hour, posibleng doon na maramdaman yung epekto nito pagdating sa trapiko. Ay Marcado, matanong ko lang, saan bound eksakto nakapwesto, pasintabi na sa mga kapuso natin, saan bound nakapwesto yung katawan ng biktima, yung motosiklo? Pwede kasing nagkalayo-layo yan at yung ding mga truck na nasangkot doon sa nangyaring insidente na yan. Manny, itong eksaktong area na to, yung EDSA Ortigas Interchange, kapag paakyat ka na, no, paakyat ka na ng interchange, ay dito, sasambulat agad sa itong aksidente na ito. So yung kabilang linya na itong interchange, ito yung flyover ng EDSA Ortigas southbound. Yun lang description na dito. Kaya ito, mapapansin agad ng mga motorista natin dahil meron ng harang agad dito, meron na ditong orange barrier, magsilbing babala na hindi mo na matadaanan. Pagdating yung ng papasok ng ano yan, ano? Pantolan, Papasok ng kasunod yan, Ortigas. So sa pagitan yan, makikita nyo, may orange barrier na. Ibig sabihin, hindi na madaanan yung linya na to. Kaya ang daanan nyo na lamang, either pwede kayong mag-service road o dumaan kayo ng Ortigas flyover. Okay, tas Yan ang Marcado, Yes, Manny. pasensya na, dalawang kasi truck ang binabanggit. Yung isa 12:00 pasado ng hating gabi nangyari. Tas nasundan ng isa pa. So ano ang, may pananagutan ba yung pangalawang truck? At ang tanong kasi doon, bakit ang haba nung parang umusad yung sandali na wala agad nakapagharang, alam mo yun, nakapaggiya na, uy, meron ditong katawan, may nangyaring aksidente? Totoo. Yun nga, no? Yun yung pagkukulang din, no? Dito sa nangyaring aksidente. Dahil nilagyan naman daw ng cordon. Ang problema, may nabilisan din yung pagkukulang ng pangalawang truck at binaliwala itong caution, no, na yun ay nalagay dito ng mga otoridad, kaya nagdire-diretso at nasa gasaan pa rin. Manny, nasa ilalim, ito, dito tayo ngayon, nasa ilalim itong biktima, no, na tinakpan na ngayon. Yung helmet niya nandoon sa unang truck, no, na nakasagasa sa kanya. At nakapailalim ngayon ito yung biktima sa pangalawang truck, no, na gumulong sa kanya. So lumalabas, ngayon, nilamalabas, ngayon, hindi niya pinansin. Nag-uusap pa rin itong mga police, pati itong mga tauhan ng MMDA, yung Road Emergency Team, dahil nga ang problema, hindi magalaw pa itong biktima. Yan ang sitwasyon dito sa EDSA Ortigas Interchange. Ako si Mark Makalala ng May Super Radio DSWB, Balitang Totoo. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Bantay Panahon! Balitang panahon muna tayo mga kapuso. Inaasahan po ang pagulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong huling Martes ng buwan ng Abril. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na ulan ngayong umaga sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Maaari umunong maranasan ng malakas na pagulan bunsod ng thunderstorms. Mamayang hapon naman inaasahan na ring uulan sa Northern at Central Luzon, sa Bicol Region, Mimaropa, ilang bahagi ng Western at Central Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Habang dito sa Metro Manila, posible rin umanong umulan pagsapit ng hapon. Bantay Panahon! Balitang Balita sa Double B. Ito mga kapuso, bantay panahon pa rin po tayo. Naramdaman ang danger level na heat index sa 16 na lugar sa bansa kahapon. Sa Dagupan City, Pangasinan at sa Puerto Princesa City, yan po ay sa bahagi ng Palawan, pumalo sa 46 degrees Celsius ang damang init na sinundan ng Sangli Point sa Cavite na umabot ng 45 degrees Celsius.
Delikadong antas din ng init ang nadama sa ilang pangpanig ng basa kabilang nasa Naiya sa Pasay City na umabot sa 42 degrees Celsius. Sa pagtaya po ng Pag-asa, 13 lugar sa buong bansa ang inaasang makararanas muli ng danger level na heat index ngayong araw na ito ng Martes na maglalaro sa pagitan ng 42 hanggang 44 degrees Celsius. Samantala, patuloy na bumababa ang antas ng tubig sa Angat Dam na pinagkukunan ng supply ng tubig ng Metro Manila at ng Bulacan. Hanggang kahapon, lagpas 185 meters ang naitalang antas ng tubig sa Angat Dam at malayo pa yan sa 180 meters na low water level at 160 meters na critical level. Ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, pagpupulungan ngayong araw ang kanilang technical working group para alamin ang magiging alokasyon ng tubig para sa Metro Manila sa buwan ng Mayo. May po project po namin base po sa magiging forecast po ng Pag-asa sa ating pong panahon sa susunod na mga linggo. So i-check po natin kung may pag-ulan po sa palibot po ng ating pong watershed area po dito sa Angat Dam. Yan po tinig ni Engineer Patrick James Dizon, Manager ng MWSS Corporate Office Department. Balitang balita sa Double B. Samantala, may dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong huling Martes sa buwan ng Abril. Sa abiso ng mga kumpanya lalangis, bababa ng halos 13 piso kada litro o 12 pesos and 94 centavos. Ang presyo ng diesel habang mahigit 15 piso naman kada litro ang bawas presyo sa kerosene. Sa kabilang banda, tataas po ang presyo ng gasolina ng 53 centavos bawat litro. Samantala po, nakaalis na ng Texas, Amerika ang barkong Lulan, ang karagdagang supply ng liquefied petroleum gas na inangkat ng Pilipinas. Ayon kay Energy Undersecretary Sandy Sales, inaasang darating sa Pilipinas ang naturang mga LPG sa pagitan ng May 20 hanggang May 31. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Ilang bagong petisyon ang inihain para sa aumento sa sahod sa Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon. Sa National Capital Region, 505 pesos sa dagdag sweldo kada araw ang inihain ng grupong Unity for Wage Increase Now. Sa Region 3, naghain naman ang grupong Central Luzon for Wage Increase Now ng aumentong 640 pesos sa lalawigan ng Aurora at 600 pesos naman sa iba pang mga lalawigan sa Central Luzon. Ang grupong Workers Initiative for Wage Increase Southern Tagalog naman nagpetisyon para sa karagdagang 600 piso hanggang 692 pesos na sweldo sa Calabarzon. Sa ngayon, aabot sa 695 pesos ang minimum na sahod sa Metro Manila kada araw, habang hanggang 600 pesos naman sa Central Luzon at Calabarzon na resulta ng mga inaprubahang wage hike petition noong July at October 2025. Sa patakaran ng National Wages and Productivity Commission, maaring muling maghain ng petisyon eksaktong 12 buwan matapos ang huling aprobadong petisyon para sa aumento sa sweldo. Gayunman, pwedeng pagbigyan ng maagang petisyon kung mayroong biglaang pangyayari na magpapataas sa gastusin ng publiko tulad ng nararanasang krisis sa langis. Balitang balita sa Double B. Aabot naman po sa 116 o 165,000 na trabaho ang maaari pong pagpilian sa kaliwat kanang job fair na ikakasa sa buong bansa sa Mayo 1, araw ng paggawa. Ayon sa Department of Labor and Employment, 1,700 na mga employer ang lalahok sa nasabing aktibidad. Karamihan po ng trabahong pwedeng pasukan ay nasa sektor ng manufacturing, wholesale, retail, business process outsourcing, construction, accommodation and food services at iba pa. Katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, mayroon na rin anilang one-stop shop sa mga job fair. Kaya bukod sa trabaho, pwede na rin pong mag-apply ng ibang requirement ang mga aplikante tulad ng NBI clearance. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Maagang paabiso mga kapuso. May handog na libreng sakayang LRT2 sa lahat ng manggagawa sa Biyernes, May 1 bilang pagurita sa araw ng paggawa o Labor Day. Alok ito sa piling oras na mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at mauulit po yan pagsapit ng alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ayon sa Light Rail Transit Authority o LRTA, pasasalamat at pagkilala nila ito sa sakripisyo ng mga manggagawang Pilipino. Sa ngayon, wala pang abiso ang LRT1 o MRT3 kung magkakaroon din sila ng libreng sakay sa Mayo 1. Balitang balita sa Double B. Mga balita naman po sa ibayong dagat mga kapuso. Hindi bababa sa 4 na individual ang nasawi sa banggaan ng 2 tren sa Bekasi Rail Station sa Indonesia.
Bukod sa mga nasawi, 38 katao rin ang kinailangang dalhin sa ospital habang 6 o 7 pasahero rin ang natrap sa loob ng nagsalpukang mga tren. Sa ngayon ay hindi pa malinaw ang sanhi ng trahedya. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. 4 naman ang sugatan matapos maputol ang isa sa mga kable ng slingshot ride sa bayan ng Seville sa bansang Spain. Sa kuha ng video, makikita ang pagtalbog sa ere ng slingshot ride matapos mapigtas ang isa sa 2 kableng nakakabit sa gilid nito. Sa lakas ng impact, kumalas ang ilang bahagi ng ride na halos tumama na sa mga manonood. 2 sa mga sakay nito ang sugatan habang nadamay rin ng 2 individual na tinamaan ng debris. Patuloy na nagpapagaling ang mga nasaktan sa naturang insidente. Balitang Balita sa Double B. Balita pa rin po sa ibayong dagat mga kapuso, inilabas ng mga opisyal ng Amerika ang detalye ng manifesto umano ng suspect sa pamaril sa isang hotel sa Washington DC kung saan naroroon si US President Donald Trump. Sa ngayon ay hawak na ng mga otoridad ang 31 anyos na salarin na napaulat na isang engineering graduate, isang guro at isang game developer na mula California. Bago ang kaguluhan, nakunan siya ng CCTV footage na kumaripas ang takbo sa security checkpoint dahilan para ilabas sa mga security personnel ang kanilang mga baril. Ayon sa mga otoridad, binaril umano ng suspect ang isang Secret Service agent gamit ang shotgun. Nakaligtas naman ang naturang ahente dahil sa suot niyang bulletproof vest. Samantala, sinabi naman ni Trump na nagpadala umano ang salarin ng manifesto sa kanyang pamilya kung saan ay inilahad nito ang planong pag-atake sa Pangulo ng Amerika. Ito ay para protektahan umano ang mga nalalagay sa peligro dahil sa mga patakaran ng administrasyon ni Trump. Mahaharap ang naturang suspect sa patong-patong na kaso. Super Radio DZBB. Balitang Totoo. Samantala po, isang dambuhalang tiramisu cake ang binuo ng mahigit 100 chef sa United Kingdom. Para magawa ito, halos 20,000 itlog ang ginamit, bukod pa sa halos 400 kilo ng asukal at lagpas 100,000 ladyfinger biscuits. Tumagal ng 2 araw ang pagbuo sa cake na umabot ng mahigit 400 meters ang laki at nagtala ng world record na longest tiramisu. Balitang Balita sa Double B. Balik tayo sa ating bansa mga kapuso. Kasado na ang ika-4 na misyon ng Atin Ito Coalition na maglalayag sa April 30 hanggang May 5 sa West Philippine Sea gamit ang jet ski. Nasa 180 individual ang inaasang lalahok sa naturang misyon. Layon umano nitong ipakita sa China at sa buong mundo na teritoryo ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Napapanahon din nila ang misyon lalo't kabilang sa maapektado ng krisis sa langis ay mga mangisda na plano rin nilang muling abutan ng tulong. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Naghain naman ng resolusyon sa Kamara ang Makabayan Block para maimbestigahan ang nangyaring engkwentro sa Toboso, Negros Occidental na ikinasawi ng 19 na individual. Kabilang sa mga namatay ang 2 estudyante mula sa University of the Philippines, isang community journalist, 2 Filipino-Americans at 2 menor de edad. Ayon sa information officer ng Toboso, hindi ipinalam sa kanila ng grupo ng UP students na nagsagawa sila ng panaliksik sa naturang munisipalidad. Sinusubukan pang kunin ng GMA News ang pahayag ng UP hinggil dito. Una nang sinabi ng Commission on Human Rights na magsasagawa sila ng hiwalay na pagsisiyasat sa nangyaring engkwentro. Balitang Balita sa Double B. Mga kapuso, marami pa po mga balita ang ating papasadahan pero syempre ilan munang mapaalala. Oras po natin ay alas 4:20 na. Peramanong Balita. Balitang Balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Super Radio DZBB. Balitang Totoo. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Nangunguna sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Damang-dama namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay.
Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. Mga kapuso, ako po si Melo Del Prado. Salamat mga kapuso sa inyong gising at buhay na kamalayan sa mga usapin ng bayan. Magkakapuso tayo mula umaga hanggang gabi, araw-araw. Dahil dito sa Super Radio DZBB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon. Serbisyong totoo. Super Radio DZBB, balitang tama, balitang totoo. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Patuloy tayo sa ating balitaan mga kapuso. Oras po natin ay alas 4:23 ng umaga. Naghain ng reklamong tax evasion ang Bureau of Internal Revenue laban kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, kanyang asawa at kanilang abogado. Ayon sa BIR, aabot sa 3.35 million pesos ang buwis na hindi nabayaran ng mag-asawang Roque kaugnay sa kumpanyang Biancham Holdings and Trading Incorporated. Kasama sa nasabing halaga ang interest at surcharge. Bukod sa tax evasion, naghain din ang BIR ng reklamong pagkabigong maghain ng tax returns. Paniwala ni Roque, politika ang motibo sa pagsampa ng reklamo. Layon lang umano nitong takutin at harasin ang mga individual na sumusuporta sa pamilya Duterte. Wala rin umanong basihan ng reklamo dahil walang aktual na pag-i-issue ng shares, kaya't walang taxable event na pwedeng maging dahilan para patawan sila ng buwis. Iginit pa ni Roque na lahat ng kailangang tax returns ay maayos at maingat nilang naihain alinsunod sa batas, kasabay ng panawagan ng pagiging patas at pagsunod sa due process. Super Radio DZBB, balitang totoo. Kinumpirma naman ni Acting Justice Secretary Frederick Vida na wala na sa kasudian ng Czech Republic si dating Congressman Saldico. Ito ang sinuwalat ni Vida sa isang pulong balitaan sa Prague kagabi matapos ang pakikipagpulong sa Ministry of Justice sa Czech Republic, kasabay na rin ang paglahad na malaya at hindi nakakulong ang dating kongresista. Sa kabila nito, nananatili si Ko sa Schengen area kaya inaasikaso na umano nila ang pagsuyod sa sovereign borders. Kabilang sa Schengen area ang mahigit 20 bansa tulad ng Germany, France, Italy, the Netherlands at Portugal. Czech authorities have informed us that Mr. Saldico is no longer in their custody. From the moment we received information on his whereabouts, the Philippine government moved as quickly as we could. We coordinated with international authorities and the President dispatched this mission to Prague. But we are working across sovereign borders. Every country has its own laws, processes, and timelines. And we cannot compel a foreign government to act outside its legal framework. Iyan patinig ni Acting Justice Secretary Frederick Vida. Sa ngayon, tinututukan na umano ng Philippine Center on Transnational Crime ang aplikasyon ng Red Notice sa Interpol para kay Ko. Ang Red Notice ay isang hiling sa mga otoridad sa iba't ibang individual para mahanap o maaresto ang isang wanted na individual habang wala pang legal na aksyon tulad ng extradition. Balitang balita sa Double B. Samantala po, naglabas na ng precautionary hold departure order ang Sandigan Bayan laban kina dating Senate President Chis Escudero at negosyanteng si Maynard Ngu. Kasunod ito ng hiling ng tanggapan ng Ombudsman dahil sa paniniwalang posible nilang takasan ng mga inihahandang kaso laban sa kanila kaugnay sa flood control scandal. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni Escudero at Ngu. Una nang naglabas ng PhD o ang Sandigan Bayan 7th Division laban naman kay dating House Speaker Martin Romualdez, dulot pa rin ng naturang anomalya. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. 6 na personalidad ang sinampahan ng reklamo ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Scarpio dahil iyan sa paglalabas ng financial transactions ng second gentleman sa impeachment hearing ng Kamara noong nakalipas na linggo, dalabag umano sa Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Kabilang sa mga nireklamo ay sina Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr., Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Benaventura at mga miyembro ng House Committee on Justice na sina Jervil Luistro, Percy Sendanya, Shell Jokno at Laila De Lima. Kung gusto lang usisain yung mga bank reports, ay bank information, meron namang paraan sa batas. Pero ang sinasabi namin, yung AMLA mismo, hindi pwede maglabas ng kahit anumang impormasyon na nakuha nila galing sa mga bangko.
Yan po tinig ni Attorney Peter Paul Danao ang legal counsel ni Carpio. Pero giit ni Luistro na namumuno sa komite, wala silang nilabag na batas dahil hindi bank records ang kanilang ilabas kundi report ng AMLC. Ang nire-report po ng AMLAC is not bank account. Ang inire-report po ng AMLAC are covered transactions and suspicious transactions aligned to the mandate of the Anti-Money Laundering Act. Ang coverage ng bank secrecy are banks and bank records and government and bank employees and officials. We did not subpoena them. Yan ang tinig ni House Committee on Justice Chairperson Jervy Luistro. Sa kabila ng reklamo ng ilang kongresista, tuloy ang ikatlong impeachment hearing bukas araw po ng Miyerkules kung saan ay maaari na umunong pagbotohan ng mga miyembro ng Justice Committee kung may probable cause o wala ang impeachment complaint laban kay Vice President Duterte. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Bantay Panahon! Mga kapuso, alamin nga po muna natin ang pinakuli pong pagtaya sa lagay ng panahon ngayong araw na ito ng Martes. At bakit kaya tayo may mga naranasang mga pag-ulan, mga mahina pong mga pag-ulan at mga pag-ambon sa ilang lugar. Lahat po yan ay posibleng matugunan ni Alzar Aurelio, Senior Weather Specialist ng Pag-asa. Alzar, magandang umaga. Good morning po sa ating lahat. Inaasahan pa rin yun ng mainit at malinsangan na panahon sa bansa. Pero may ilang lugar po na makakaranas ng pag-itsan o mabawasan ang init na panahon dahil sa kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguinao del Norte, Maguinao del Sur, Zamboanga del Sur at Misamis Occidental. Isolated na pag-ulan o sandaling buhos ng ulan ang inaasahan o maranasan sa lalabing bahagi ng bansa. Wala po tayong binabantayan o namomonitor na LTE o bagyo sa loob at sa labas ng PAR. Walang nakataas gale warning, sabihin na safe namang pumulaot ang ating mga kabayan. Pero huwag kalimut na mag-ingat dahil sa mga thunderstorm. Ang pinakamataas na heat index na ngayong araw, 44 degrees Celsius sa bandang Sanglipoy, Cavite, 40 hanggang 42 degrees Celsius sa Metro Manila. Yan po ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po sa Alzar D. Aurelio. Alzar, pahabol lang yung mga pag-ulan na ito na naranasan ngayong madaling araw, ito ba ay dahil pa rin sa thunderstorm o may iba pa? Dahil po yan sa thunderstorm po yan. So, pwedeng hindi lamang ito hapon o gabi, yung mga thunderstorm, kundi pwedeng mangyari yan ng madaling araw. Opo, tama po yan. Inaasahan ba natin na magkakaroon pa ng dito sa Metro Manila, halimbawa sa mga susunod na araw, yung ganito, lalo't medyo mainit talaga ang ating panahon? Okay, inaasahan pa rin natin yung mga isolated na pag-ulan po. Ayun. Alzar, muli maraming salamat sa inyo sa Pag-asa. Thank you po. Good morning. Good morning. Mga kapuso, yan po si Alzar Aurelio, Senior Weather Specialist po ng Pag-asa. Bantay Panahon! Balitang balita sa Double B. Patuloy tayo sa ating balitaan mga kapuso. Eksakto po alas 4:30 ng umaga. Oy, sa mga kabayan po natin dyan na may pasok may mga lakad po ngayong araw na ito. Bangon na. Ising na po kayo. Unahin po muna ang pag-inom ng tubig bago po bumanat sa pag-inom ng kape, tsaa at ng iba pang maiinit na mga inumin. Ayan na. Punta po tayo sa mga lalawigan mga kapuso, 111 araw ng tuloy-tuloy na naitatala ang effusive eruption o mahina at mabagal na pagputok ng bulkang Mayon sa lalawigan ng Albay na unang naobserbahan nitong January 6. Ayon kay Dr. Teresito Bacolcol, Director ng PHIVOLCS, patuloy ang volcanic earthquakes at rockfall events sa bulkan gayon din ang paghubuga ng asupre. Sa nasabing panahon, umaabot na sa mahigit 60 million cubic meters ang inilalabas na volcanic materials ng bulkang Mayon, nakatumbas ang mahigit 5 milyong 10-wheeler trucks. Yung total number of volcanic materials na nailabas na ng Mayon Volcano ay maabot na ng 61 million cubic meters. This is equivalent to around 5.09 million 10-wheeler trucks. So, ganun karami. Yan po ang tinig ni Dr. Teresito Bacolcol, ang direktor ng PHIVOLCS. Balitang balita sa Double B. Pasintabi po sa isang maselang balita mga kapuso. Patay ang isang babae sa Tanay Rizal matapos palakulin sa ulo ng sarili niyang mister na tatagpo ang wala rin pong buhay. Ayon sa mga otoridad, wala nang saplot pang itaas ang 37 anyos na babae nang makita sa kanilang bahay, gayon din ang kanyang 45 anyos na mister na halos katabi lamang ng biktima. Na-recover din malapit sa kanila ang isang palakol na nasa 24 na pulgada ang haba. Selos ang tinitinang motibo
sa krimen. Balitang balita sa Double B. Inalis naman sa pwesto ang hepe ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa Bacolod City matapos iturong protektor sa operasyon ng smuggled na sigarilyo at isabong sa Negros Occidental. Kinilala ni Interior Secretary John Vic Remulla ang naturang pulis na si Police Major Edgar Tonico Jr. Ayon sa tagapagsalita ng CIDG, iniimbestigahan na nila si Tonico. Siya po ay relieved na po sa previous assignment. Dinala na po siya sa headquarters for investigation. Yan ang tinig ni Police Major Helen de la Cruz, tagapagsalita ng PNP CIDG. Samantala, hinihinalang konektado naman sa negosyante at puganting si Atong Ang ang ilang tauhan na nadiskubring nagpapatakbo sa operasyon ng naturang sindikato ng isabong sa Negros Occidental. Posible rin umanong konektado sa negosyante ang sinalakay na isabong sa Tondo, Maynila noong Marso. Dalawa po ang pinupuntahan ng investigations po ng CIDG. Yung possible link nga po ni Atong Ang sa nasabing operations at kung link naman ng nasabing police major kay Atong Ang bilang operator po niya sa nasabing isabong. Yan ang tinig ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, tagapagsalita ng PNP. Balitang balita sa Double B. Mga kapuso, ibinida po ng mga residente sa Tagbilaran City sa Bohol ang mayaman nilang kultura sa pagbubukas ng Saulug Festival. Nagpasiklab sa street dance performance ang iba't ibang grupo, suot ang makukulay at mga garbong kasuotan. Isa sa mga kalahok na grupo ay binigyang pugay ang mga tricycle driver sa kanilang pagsayaw sa pamagitan ng paggamit ng props na itsurang tricycle. Sa huli, dalawang grupo ang nag-uwi ng tig 300,000 pesos na cash prize matapos manalo sa street dance competition at sa ritual showdown. Ang Saulug Festival ay bahagi po ng pagdiriwang ng kapistahan ni San Jose Obrero na patron ng mga manggagawa na isinasagawa tuwing Mayo 1. Super Radio DZBB. Balitang totoo. At maliban dyan mga kapuso, pinagsaluhan naman ng mga residente ng Esperanza sa Sultan Kudarat ang isang dambuhalang halo-halo. Bilang bahagi po ng Halo-Halo Festival ngayong taon, lagpas 2 metro ang laki ng kawa kung saan ay pinagsama-sama ang mga sangkap ng tulad po ng yelo, hindi mawawala yan. Ang buko, ang ube, ang saging, ang leche flan at gatas. Kakagutom ha? Pagkatapos pong haluin ay ipinamahagi na ito sa mga dumalo sa naturang kapistahan. Ito na ang ika-7 taon ng pagdiriwang ng Halo-Halo Festival sa bayan po ng Esperanza. Bukod sa dambuhalang halo-halo, nagkaroon din ng float parade. Nagpasiklab din ang mga nagtitinda sa paggawa ng mga kakaibang bersyon ng halo-halo. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Ay sa mga kapuso po natin, nag-iisip na dyan kung saan bibili mamaya ng halo-halo. Lalo na kapag medyo mainit na ang panahon. Tandaan lang, huwag kakalimutan na pagkatapos pong kumain ng halo-halong napakasarap. Inom po ng tubig, ano? Ibang halo-halo, hindi leche flan, ice cream ang inilalagay, di ba? Oh, sarap niyan. Pero sana may ice cream ka na, may leche flan ka pa. Ayan. Good luck sa mga miyembro po ng media. Yung Media Betis. Bawal sa atin kahit ang sarap. O promise mga kapuso. Teka, marami pa po mga balita ang ating pong papasadahan. Siyempre, ilan muna ang mga paalala. Oras po natin mga kapuso ay alas 4:35. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Super Radio #1. DZBB. Balitang totoo. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Sa ika-8 pagkakataon, kinilala ang Super Radio DZBB bilang AM Radio Station of the Year sa Platinum Stallion Media Awards ng Trinity University of Asia. Muling pagkilala ito sa mahalagang papel ng Super Radio DZBB sa pagbibigay ng tama at napapanahong impormasyon sa publiko. Sa mga estudyante, alumni at mga guro ng Trinity University of Asia, maraming salamat po sa karangalang ito. Mga kapuso, alay namin ito sa inyo. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account.
Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Nangunguna sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Damang-dama namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. DZBB Super Radio number 1. DZBB Balitang Tama, Balitang Totoo. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Ay mga kapuso, magandang umaga po sa ating lahat. Asahan po ang mainit na naman panahon na hanggang 44 degrees Celsius daw po yung maaring maranasan na heat index ngayon pong araw na ito. O yung mga taga Cavite dyan, Paring Rod, 44 degrees Celsius ang pwedeng maranasan sa Sangli Point sa Cavite. Oy teka, dahil mainit po ang panahon, isang mainit din na pagdiriwang ang magaganap po mamaya sa bahagi ng Tondo, Maynila. Dahil nagdiriwang ngayon ang kanilang ika-14 na anibersaryo ng pagkakasal. Ayan. JR, nadamay naman ako sa salita mo. Pag nakita ako may pasaka, yari. Ayan ha. Wedding anniversary po ngayon ni na Leslie. Si Leslie Reyes. Happy anniversary sa iyo, Leslie. Syempre hindi mabubuo yan pag walang kapares. Ha? Ayan, ang nag-iisa daw pong babaeng pinakamamahal ni J.R. Reyes. Si Leslie. Subukan mo lang daw. May kalalagyan ka. Oy, good morning sa mga kapuso natin at magandang umaga ha. Sina JV Valdez pala dyan sa bahagi po ng Nueva Ecija. Kumusta po yung ating mga kapuso? Mga membro ng Bureau of Fire Protection, maraming salamat po sa inyo. Init talaga ng panahon, ano mga kapuso? O ito, sa 16 na lugar po sa bansa kahapon, naranasan na hanggang 46 degrees Celsius na damang init o heat index. Medyo mababawasan po yan ngayong araw hanggang 44 lang. Yun nga lang, mainit ay mainit pa rin, ano? Kabilang po sa mga nakaranas po na matinding init ng panahon ay dyan sa bahagi ng Dagupan City sa Pangasinan at sa Puerto Princesa City sa bahagi po ng Palawan. At dito po sa Metro Manila kasama dyan ang Pasay City sa nakaranas po ng matinding damang init. At eto mga kapuso ang paalala po sa lahat. Yung pong pangangailangan na tayo ay maging masinop at matipid po, matalino sa ating paggamit ng tubig. Ay kinakailangan po natin mga kapuso na maging matalino tayo dahil malayo pa po. Sabi nga ng Pag-asa, pag tumama sa atin ang El Nino, posibleng hanggang sa susunod na taon po ang epekto niyan. So ano na lang ang estado po ng ating mga dam, lalo na ang Angat Dam na pinagkukunan po natin ng supply. Sa ngayon po patuloy ang pagbaba ng antas ng tubig sa Angat Dam. Wala pa tayong dapat ikatakot pero hindi ibig sabihin nun ay dapat tayong maging masyadong kampante. Hindi yung pag may problema ng malala, saka na lamang tayo, di ba? Sama-sama ang sisigaw ng tubig. Ayan ha. Real hope. Real hope. Real hope. May project po namin base po sa magiging forecast po ng Pag-asa sa ating pong panahon sa susunod na mga linggo. So i-check po natin kung may pag-ulan po sa palibot po ng ating pong watershed area po dito sa Angat Dam. Mga kapuso, ang tinig po ni Engineer Patrick James Dizon, Manager ng MWSS Corporate Office Department. So sana nga po kumilos to ng iba't ibang mga lokal na pamahalaan. Halimbawa na lamang, ito pong bahagi ng Laguna, ng Cavite, nakasama po sa mga nakikinabang ng tubig, hindi po buo
kundi may mga bahagi po na nakikinabang ng tubig na galing sa Maynilad. Yung lalawigan ng Rizal, kasama po sa mga nakikinabang ng tubig na galing po sa Manila Water. Pero sana po magkaroon din ng mga pagkilos, magkaroon din ng pagpaplano na magkaroon ng mga imbaka ng tubig, mga catchment basin o catchment area na pwede pong yung pag nagkaroon ng mga pag-ulan ay doon po mapunta at kalaunan po magagamit din ng mga residente sa kanilang mga lugar. Importante yan mga kapuso. Balitang balita sa Double B. Lalo na nga po at eto, wala pang El Nino. Ang El Nino po niyan ay pangunahin pong epekto niyan, tagtuyot. Pero ilang mga lugar na po sa ating bansa ang nakakaranas na ng pagkatuyo ng tubig mula po sa mga, ito matindi, mga ilog. Isipin nyo ang ilog na tutuyo. Gaano kalawak po ang ilog? Yung Sapa stream, alam naman natin talaga pong pwedeng matuyo yan. At ang matindi niyan, syempre pag nawalan po ng tubig, damay po dyan ang mga pananim. Halimbawa, sa Kasiguran Aurora, namatay na po ang maraming isda dahil sa mga natuyong sapa, gayon din sa bahagi ng Bulan sa Sorsogon. Sa Isabela, mahigit 1 buwan na po silang nasa state of calamity ay maaari manong mabawasan ng hanggang 50% ang ani ng mais dahil sa patuloy na pagkatuyo ng mga pananim. Atikon, kumusta po kayo dyan? Sa DSWD po, sinasabi nila na sila'y namahagi na ng tig 10,000 pisong emergency cash transfer para sa 12,000 magsasaka sa Isabela. Una na rin pong idineklara ang state of calamity sa Cagayan dahil sa mahigit 10 bilyong pisong halaga ng pinsala sa agrikultura dulot po ng matinding init. Sa Malang, Cotabato naman mga kapuso, nangangamba na rin ang mga magsasaka na hindi po makapagtanim dahil sa mga natuyong sakahan at mailap na pag-ulan. Sa Cotabato City naman, araw-araw na nag-iikot at namamahagi ng tubig ang lokal na pamahalaan. Naku, yan ang sana mangyari sa atin. Tatagal umano ang pagrarasyon tubig hanggang sa Mayo Agis. Samantala po, kahapon iniutos naman sa Maynila ang pagsasagawa ng misting operation sa iba't ibang lugar para makatulong na maibsan ng matindi pong init. So asahan natin mga kapuso ha? Dahil ayon nga po sa Pag-asa, nasa 15 lugar sa Luzon ang nakakaranas na ng drought o tagtuyot dahil sa 60% ng mas mababa ang mga pagulan sa loob ng 3 magkakasunod na buwan. Yan po yung tinatawag na dry spell o dry condition na namiminsala na po sa ilang mga lugar. Kakalungkot apektado po ang marami nating mga industriya lalo na sa sektor ng agrikultura. Halimbawa ng mga kapuso, ito, hindi lamang po yan, kundi pati turismo. Yung mga lugar po na pinupuntahan natin para makalangoy, yung para po makapaligo, tapos tsatsagain mong aakyat ka pa ng bundok, mag-hiking ka pa para pagdating sa dulo, maliligo ka na lang sa isang malinis at masarap na tubig po mula sa ilog o sapa. Pero ito, dyan po sa Irawan River, sa Puerto Princesa City, yung sinasabi nilang swimming na sila, pero literal na po na naging bato pa. Dahil sa halip daw po na malamig at sariwang tubig ang kanilang datnaan matapos ang 15 minutong paglalakad, mga bato at buhangin ang sumalubong sa kanila. Ayon po sa mga magkakaibigan mga kapuso, posibleng natuyo ang ilog dulot po ng matinding init ng panahon sa Palawan. So ingat-ingat muli sa mga kapuso natin ha. Hanggat maaari po, huwag kayong magbababad sa matinding sikat ng araw at kahit po kayo nasa loob ng inyong mga tahanan, sa inyo pong mga opisina, mangyari po, uminom pa rin ng tubig. Super Radio DZBB Balitang Totoo. Lalo na nga't mga kapuso, sa ayon sa gusto po natin, talagang tayo'y maapektuhan. Ano ito pong pagbabago ng ating panahon, lalo't El Nino. Oy, teka, magandang umaga muna sa mga kapuso natin. Sina Emily Escobar, si TJ Bangkuyo, si Tess Recasa, good morning po sa inyo. Lydia Abagaw, maraming salamat po. Ayan, si Boy Marcelo, maraming salamat. Mang Saturnino, Renato Amistoso, magandang umaga. Eduardo de la Cruz, kay Ate Luz, kay Ma'am Antonina, at kay Mang Romeo. Good morning po sa mga kapuso natin. O ito, dahil nga po sa init ng panahon at isama na natin yung epekto po nung nangyayari dyan sa gitnang silangan, apektado ang global food supply o yung supply po ng pagkain sa buong mundo. Partikular po na tinukoy ng Department of Agriculture ang tinatawag na triple shock o pinagsamang epekto ng climate change,
outbreak ng mga sakit at ang gera po sa ilang panig ng mundo. Saan ba yung mga gera na yan? Yan po yung sa may bahagi ng Iran, sa may Lebanon, Israel, sa Gaza, sa Ukraine at sa Russia. Yan po yung mga lugar na apektado. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., dahil dito ay mas mahirap ng pangasiwaan ng sektor ng agrikultura at sinabing ito ang pinakamahirap na panahon para maging kalihim ng DA. Totoo naman po. Tiniyak naman ng kalihim na patuloy na ginagawa nilang ng pamahalaan ang lahat ng hakbang para maibsan ang epekto sa agrikultura ng iba't ibang problemang kinakaharap ngayon ng mundo na nakakaapekto rin po dito sa Pilipinas. Isama na po natin dyan itong nakaamba na pagtama po sa atin ng El Nino, mga kapuso. Sabi naman ni Bong ng Keita, natural na makinabang ang mga taga Rizal sa tubig supplied by Manila Water. Nasa Rizal at Laguna ang Laguna Lake, di ba? Ang problema lamang po dyan kasi kapag marumi po yung ilog, yung lawa. Kaya sinasabi natin, kinakailangan din na magkaroon po talaga ng mga impakan ng tubig. Sayang yung mga ulan na nararanasan na pwede sanang mapakinabangan at magamit po pandagdag supply din po yan, mga kapuso. At kung napag-uusapan naman po yung ayuda, ayan kailangan natin yan. Hindi na raw po kinakailangan mangamba ng mga lehitimong tsuper na hindi pa nakakatanggap ng ayuda mula sa gobyerno sa gitna ng nararanasang krisis po sa langis. Ayon kay Assistant Secretary Irene Dumlao, tagapagsalita ng DSWD, patuloy ang pagsaayos sa listahan ng mga pampublikong driver para matukoy ang mga hindi pa nakatatanggap ng tulong pinansyal. Hindi po nila kinakailangang mag-alala. Sapat po ang pondo ng DSWD, nandyan po yung ating pong pondo, at kung kayo po ay lehitimo, rehistrado, at eligible drivers, matatanggap niyo po ang inyong cash relief assistance. Sa ngayon, 80% na ng mga tsoper sa Metro Manila ang nabibigyan daw po ng ayuda ng DSWD. 5,000 piso ang ating pong ibinabahagi sa mga tricycle drivers, jeepney drivers, gayon din sa PNBS, NC Taxi at Service Delivery Riders. Nasa mahigit 1,140,000 na mga tsuper na po ang nabigyan natin ng tulong pinansyal, na kung saan nga po mahigit 5.7 billion pesos na ang ating pong nagagastos. Yan matinig na Assistant Secretary Irene Dumlao, tagapagsalita po ng DSWD, mga kapuso. Pero syempre, mas marami po sa ating mga kababayan mas pipiliin na tumaas po yung kanilang sweldo at mga benepisyo. Yung mga natatanggap nila sa kanilang mga trabaho. Diba? Kasi nga naman, pag mas mataas ang iyong swahod, mas maganda po ang iyong benepisyo sa trabaho, nabibigyan po ng dignidad ang mga manggagawa. Hindi po yung, alam nyo na, sa ngayon po kasi talagang kakaiba ang panahon natin, kaya't hindi maiwasan at hindi talaga pwedeng pigilan ang pagpila sa pagkuha po ng ayuda ng ating mga kababayan. Kung maayos nga naman ang sitwasyon, mas pipiliin ng mga kababayan natin na umasa sa mas magandang sweldo, mas magandang kita sa kanilang pamamasada, diba? Yung mga magsasakang mas maganda ang kanilang ani at produksyon kaysa yung pipila ka para kumuha ng ayuda. Ito naman, mga kapuso, sana may mangyari. Sana po magkaroon ng positibong kaganapan. Ano yon? Balitang balita sa Double B. Ito po yung dagdag sweldo, mga kapuso. May mga grupo na nga po ng mga manggagawa na naghain na ng karagdagang petisyon po para sa karagdagang sahod sa minimum wage na maaari pong ipatupad sa iba't ibang mga lugar. Halimbawa dito po sa Metro Manila, meron na pong nagsumite ng 505 pesos sa dagdag sweldo kada araw. Sa Region 3, nagsumite na rin po ang isang grupo ng mga manggagawa ng 640 pesos sa dagdag sa kada araw sa lalawigan ng Aurora at 600 pesos naman po para sa iba pang mga lalawigan. Habang sa Southern Tagalog, yan po yung sa Calabarzon, karagdagan pong 600 hanggang 692 pesos ang inihirit din po ng isa pang grupo ng mga manggagawa sa ngayon. Tingnan po natin ano ang mangyayari. Ay kung pagpapayag ba ang mga negosyante na mabawasan naman ang kanilang yaman. Ayan para maibahagi naman sa mga ordinaryong manggagawa na inaasahan nilang magpapayaman sa kanila. Walang masama nun.
Di ba? Hindi mo masama na dagdagan nyo ang pasweldo ng mga ordinaryong manggagawa na siya pong nagpapayaman sa inyo. Simpleng profit sharing yun. Lalo tigit mga kapuso, kasama po sa mga tinatanggap naman ng mga manggagawa, hindi lang po yung dagdag sweldo, kundi yung pong pagkakaroon ng karagdagang benepisyo. Halimbawa, yung healthcare benefits, yung pong health insurance tulad niyan, di ba? Yung pong pagkakaroon ng bigas at iba pang supply ng pagkain. Kung saan ay pwede pong kunin yan sa mga mismong producer para po mas mabibili ng mas mura ng mga kababayan natin, lalo't kailangan naman ng maraming manggagawa ng kanin bilang pagkain at mga ulam. Oy mga kapuso, na pag-uusapan po ang trabaho ha. O eto, aabot po sa 165,000 na trabaho ang maaari daw pong pagpilian ng mga kababayan natin sa kaliwat ka ng job fair na ikinakasa sa buong bansa para po sa araw ng paggawa. Batay po yan sa datos ng Department of Labor and Employment kung saan ay kasama po sa mga trabahong pwedeng pasukan ay nasa sektor ng manufacturing, wholesale, retail, business process outsourcing, construction, accommodation and food services at marami pa pong iba. Ayan, at sa araw pong ito mga kapuso, huwag nyo nang hintayin ng May 1 kung pwede naman kayo mag-apply. Sa Muntinlupa City po, merong barangay job fair na tinatawag sa Barangay Bayanan. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali, 300 trabaho po ang kanilang alok. Sa Pililla Rizal, mega job fair. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Sa Pililla Imatong Covered Court, mahigit 700 trabaho po ang naghihintay. Sa Naik Cavite naman, simula alas 9 ng umaga sa Walter Mart Naik. Trabaho po sa loob at labas po ng bansa ang naghihintay sa mga aplikante tulad ng guro sa Saudi Arabia, nurse sa Qatar, welder assistant sa United Arab Emirates at marami po pong iba. At panghuli po sa Dumangas, Iloilo mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Dumangas Market Mall, mga kapuso. At napag-uusapan po ang job fair. Ito at araw ng paggawa sa Mayo 1. Ito, malaking bagay po ito para sa mga manggagawa. Yung mga magpupuntahan po sa mga job fair, libre po ang sakay sa LRT2 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga sa Biyernes po yan May 1. At pagdating po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Balitang balita sa Double B. Balitang balita sa Double B. Ito lang mga kapuso, malapit na po ang eleksyong pangbarangay. Ayan ha. Siyan po ay sa Nobyembre. Mamimili tayo ng mga opisyal ng barangay, kasama na po ang Sangguniang Kabataan. Pero sana naman po, matuto po tayong wag kumonsinti ng mga kabataan at mga taga-barangay na nasa mababang pwesto pa lang. Korupsyon na po ang kinasasangkutan at nalalaman. Ito po, sinuspindi ng DILG ang 2 Sangguniang Kabataan chairperson sa lungsod po ng Makati dahil sa umunoy misconduct. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, yung 2 po ay sinuspindi. Yung isa sinuspindi ng 6 na buwan matapos umanong humingi ng 20% kickback mula sa isang supplier para sa isang Halloween project. Sangguniang Kabataan, humihingi ka na ng kickback? Wow, Brad! Lala mo! Mari daw pong maharap yung pong SK chairperson na yan sa mga kasong direct bribery, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at falsification of public documents. Meron na nga tayong flood control scandal May gumaganong ka ba talaga? Samantala po, yung isa naman suspendido. Ito babae naman. Ay hindi, parehong babae ito. Mga ate pala. Yung isa naman po, suspendido ng 3 buwan matapos umanong magsumite ng mga dokumentong peke ang lagda. Maharing maharap po itong SK chairperson na ito sa kasong falsification, gayon din ang kanyang SK treasurer kaugnay po sa isang purchase request. Ayun, nakakalungkot ano. Grabe, SK pa lang, kawatan na. Ay, grabe kayo. Maganda ang future ng inyong mga barangay dahil sa inyo.
pasaway. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Dyaryo! Dyaryo kayo dyan! Dyaryo! Dyaryo sa radyo sa Double B. Balitang balita. At mga kapuso, eto na ating Dyaryo sa Radyo, mga headlines, mga balita sa Dyaryo, updated po yan sa Super Radio 2026. Ngayon pong araw na ito ng Martes, April 28. Pare-pareho pa ang banner story ng Philippine Star, Manila Bulletin at ng Philippine Daily Inquirer. Second gentleman, Attorney Manasseh Scarpio, inireklamo ang ilang opisyal ng gobyerno dahil po yan sa pagsisiwalat sa kanyang bank record sa pagdinig ng Kamara kaugnay sa kinakaharap na reklamong impeachment ng kanyang asawa na si Vice President Sara Duterte na labag umano sa batas. Dyaryo sa radyo. Sa Pilipino Star ngayon at abante, Senador Chis Escudero, pinagbawalan ng Sandigan Bayang lumabas ng bansa. Ito ay matapos aprobahan ng korte ang petisyon kaugnay sa paglalabas ng precautionary hold departure order laban kay Escudero at sa negosyanteng si Maynard Ngu. Dyaryo sa radyo. Hoy, abiso po sa supply ng tubig mga kapuso. Mawawalan po ng supply ng tubig sa ilang lugar sa Maynila na sinusuplayan ng Maynilad mula po 10 p.m. hanggang 2 a.m. bukas. Kabilang dyan ang Barangay 306 hanggang 310, Barangay 311, 313, 314, 315, 329, 330 at 335. Sa Valenzuela City naman, mas mahaba ito, 10 p.m. hanggang 6 a.m. Barangay Balangkas at Wawang Pulo. At sa mga sinusuplayan po ng Manila Water mula 10 p.m. hanggang 4 a.m. bukas sa Cainta Rizal, bahagi ng General Ricarte Street, at sa Rodriguez Rizal, bahagi po ng Barangay San Isidro. Dyaryo sa radyo. Oy Madel, magandang umaga sa iyo at kay Jasper. Sabi niya, sa barangay talaga nagsisimula ang korupsyon. Isa itong masakit na katotohanan. Sa totoo lang, kaya dapat po umpisa pa lang, pinuputol na ano. At tandaan mga kapuso, dito sa DCWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan noon at ngayon, serbisyong totoo. Susunod na si Kuyang Orly Trinidad. Ako naman po yung lingkod, Manny Vargas. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magandang umaga at ingat po tayong lahat. 4:58 na. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. DZBB Super Radio #1. DZBB, balitang totoo.